Sa arena, ang blondeng babaeng dragon na ito ay may pisikal na lakas na kapantay ng asawa ni Leon na si Rosviza. Taglay niya ang pambihirang explosive power, matinding tibay, at napakalakas na kabuoang lakas ng katawan. Ngunit ang higit pang nagpaingat kay Leon ay hindi lang ang kanyang katawan, kundi ang talas ng kanyang isipan. Sa mismong laro, ang paraan niya ng pag-iisip at pagpaplano ay kasing husay ng kay Rosviza. Bawat galaw niya sa group stage ay eksakto, walang kahit katiting na pagkakamali, na parabang bawat hakbang ay maingat na inihanda mula pa sa simula. Ngunit para sa kanyang buntis na mahal, para hindi siya tuluyang maging punching bag ni Rosviza, para sa kambal nilang mga anak na babae na naghihintay sa bahay, at maging para sa posibilidad ng ikalawang anak nila ni Rosviza, tahimik na nanumpa si Leon sa kanyang sarili. Hindi siya maaaring matalo sa larong ito. Huminga siya ng malalim at mariing kinuyam ang kanyang kamao. Ang arena sa gitna ng plaza ay inayos muli. Ang bilog na track na ginamit sa group stage ay tuluyang inalis, at pinalitan ng dalawang magkatapat na pulang parisukat na mesa. Sa gilid ng mga ito ay nakatayo ang isang lumang estilo na scoreboard na may flip mechanism, kung saan malinaw na nakadisplay ang pulang numerong 0. Sa katahimikan ng arena, rinig na rinig ang bawat malinaw na click sa tuwing gagalaw ang puntos. Umalangaw-ngaw ang boses ng host sa mikropono. Ngayon, mangyaring pumasok na sa venue ang dalawang kalahok. Humakbang si Leon patungo sa kaliwang upuan, tuwid ang kanyang likod at dama ang kumpiyansa at bigat ng presensya sa bawat hakbang. Sa kabilang panig, dahan-daang lumakad ang misteryosang babaeng dragon patungo sa kanang upuan. Ang kanyang kilos ay tila kalmado at walang pagmamadali, ngunit may kasamang pressure na sapat para manikip ang dibdib ng sinumang makakaharap niya. Agad namang ipinaliwanag ng host ang mga patakaran ng huling laban. Napakasimple ng larong ito, sabi niya. Tinatawag itong mayroon ako, wala ka. Salaitan ang dalawang panig sa pagsasabi ng isang bagay na mayroon sila o naranasan na nila. Hanggat ang kabilang panig ay wala nito o hindi pa ito naranasan. Magkakaroon siya ng isang puntos. Pagkabagsak ng huling salita ng mga patakaran, biglang sumabog ang sigawan ng mga manunood. Ang ilan ay napabulalas na mas kakaiba raw ang larong ito kaysa sa mismong buhay ng karamihan sa kanila. Ang iba naman ay agad pumabor kay Leon, dahil kilala na ng lahat ang kanyang identidad bilang ama ng kambal. Lumipat ang kamera kay Leon. Mabilis na dumaan ang kanyang tingin sa scoreboard bago ito huminto sa babaeng nakaupo sa tapat niya. Sa loob-loob niya, mabilis siyang nagpasya. Simple lang ang mga patakaran ng laro. Mas mabuting obserbahan muna ang galaw ng kalaban. Bahagya siyang humarap sa misteryosang ginang at gumawa ng magalang na kilos ng pag-anyaya. Ladies first, sabi niya sa kalmadong tinig na may dignidad. Sa kabilang panig, bahagyang tinaas ng babae ang brim ng kanyang sombrero. Sa likod ng pulang frame na salamin, kumorbo ang mga labi niya sa isang mapaglarong ngiti. Ang boses niya ay may kasamang tamad ngunit tiwalang aliw. Salamat, kung ganoon, hindi na ako magpapakumbaba. Mayroon akong nakababatang kapatid na babae. Bahagyang nagulat si Leon, ngunit agad din siyang bumawi. May kumpiyansang ngiti sa labi, mahinahon siyang sumagot. Wala akong ganoon, pero may asawa ako. Sa isang pangungusap pa lamang, kinilala na niya ang puntos ng kalaban at kasabay nito ay inilantad ang sarili niyang alas. Umalangaw-ngaw ang hiyawan ng mga manunood. Sa gitna ng audience, namula ang pisngi ni Rosviza habang nakangiti ng banayad, puno ng lamang ang kanyang mga mata. Ngumiti lamang siya ng marahan at ipinagpatuloy ang open siba. Matatag ang kanyang tingin kay Leon. Mayroon akong dalawang pamangkin. Dahan-daang ipinikit ni Leon ang kanyang mga mata. Nang muli niya itong imulat, puno ang kanyang titig ng lamang at pagmamalaki. Isa-isa, malinaw ang bawat salita. Mayroon akong kambal na anak na babae. Mabilis na umikot ang scoreboard sa arena. Paulit-ulit na nagpalit ang mga numero hanggang sa tuluyang huminto sa 8 laban sa 3. Sa sandaling iyon, si Leon ang malinaw na nangunguna, may absolutong kalamangan. Sa hanay ng mga manunood, hindi inalis ni Rosviza ang kanyang tingin kay MS. Long na nasa gitna ng arena. Bahagyang kumunat ang kanyang noo, at isang hindi maipaliwanag na pagdududa ang unti-unting umusbong sa kanyang puso. Bakit pakiramdam ko mas lalo siyang nagiging pamilyar? Mabilis niyang hinanap sa kanyang alaala ang mga anyong kilala niya. Ang tono ng pananalita, ang hugis ng mukha,
pati ang mga casual na galaw nito, lahat ay kahawig ng kanyang kapatid na babae na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit malinaw sa kanyang isipan na ang kapatid niyang si Sister Kay ay nakaistasyon ng malalim sa Dragon Domain. Imposibleng narito ito. Iiling-iling siya, iniisip na baka dala lang iyon ng pagiging sensitibo niya dahil sa pagbubuntis. Sa arena, patuloy na umiinit ang sagupaan sa larong mayroon ako, wala ka. Muling nagsalita si Leon at nagbato ng isang tila walang saysay na karanasan. Mayroon akong asno na minsan ko nang sinipa. Sabay-sabay na nagtawanan ang buong lugar. Ngunit sa loob-loob ni Leon, alam niyang ang ganitong klaseng palitan, na hindi masakit at hindi rin mabigat, ay hindi kailanman magtatakda ng panalo. Pamatak ang malamig na pawi sa kanyang noo habang balisa siyang nag-isip. Kung magpapatuloy ito ng ganito, kahit ilang oras pa, hindi pa rin malalaman kung sino ang mas mataas. Kailangan namin ng isang mapanlinlang na galaw, isang hakbang na magpapasya sa lahat. Habang iniisip pa ni Leon kung paano sisirain ang pagkakatabla, dahan-dahang nagsalita ang misteryosang babaeng dragon sa kanyang harapan. Ang boses niya ay puno ng panunukso at hamon, at kumalat sa buong arena. Mayroon akong unang halik. Magaan niyang tinapik ang kanyang mga labi gamit ang daliri. Sa likod ng pulang frame na salamin, kumislap ang kanyang mga mata sa panunukso, na para bang sinasabi, hindi mo ito mayroon, hindi ba? Pagbagsak ng mga salitang iyon, nabalot ng nakakabinging katahimikan ang buong lugar. Ilang saglit pa, at sumabog ang malalakas na hiyawan. Lahat ng mata ay sabay-sabay na tumuon kay Leon. Tuluyang gumuho ang composure ni Leon. Bigla siyang tumayo at itinuro ang babaeng nasa tapat niya. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses sa gulat at pagkabigla. Unang halik. Sa gitna ng pagbubukas ng isang maternity supply store. Ano ka ba, isang dragon na hanggang ngayon ay hawak pa rin ang unang halik, tapos sasali ka sa ganitong kalokohan. Ngunit kahit ano pa ang sabihin, hindi magbabago ang mga patakaran ng laro dahil lamang doon. Tumunog ang huling pito, at ang boses ng host ay kumalat sa buong arena. Tapos na ang oras ng pagsasalita ni Ginoong Leon. Ang nagwagi sa larong ito ay ang ginang na ito. Sa isang desisyong walang puwang para sa pagtutol, napanalunan ni MS. Long ang final round. Sandaling sumandal siya sa upuan, pinag-cross ang kanyang mga kamay, at isang banayad ng ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang mga labi, na para bang mula simula hanggang wakas ay hawak niya ang lahat ng nangyari sa arena. Dumaan ang kamera sa buong lugar bago huminto kay Leon, na nanatiling nakatayo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Isang maikling hinga ang kumawala sa kanyang dibdib, tanda ng gulat at pagkalito. Ngunit kaagad pagkatapos noon, isang matinding pakiramdam ng pagkadismaya ang sumiklab sa loob niya. Mariin niyang kinuyam ang kanyang mga kamao, hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat ng kanyang palad. Nanggigigil siyang nagngit-ngit ng ngipin at mahina ngunit puno ng sama ng loob na napasabi. Kaunting-kaunti na lang. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Sa kanyang isipan ay pumasok ang maamong titig ni Rosvisa, pati ang batang dinadala nito sa kanyang sinapupunan. Sa sandaling iyon ng pagkatalo, hindi sinasadya ay napalingon ang kanyang paningin patungo sa hanay ng mga manunood. Ang pinakamalaking takot niya ay ang biguan si Rosvisa. Ngunit si Rosvisa, na tahimik na nakaupo sa audience, ay nakatingin sa kanya ng may banayad na mga mata. Walang kahit anong bakas ng paninisi, tanging pag-unawa at sakit sa puso lamang ang laman ng kanyang titig. Mabilis na inayos ni Leon ang kanyang sarili. Pinigil niya ang pagkadismaya at pagkayamot, at agad siyang tumakbo patungo sa misteryosang babaeng dragon na katatapos lamang manalo at naghahanda ng umalis dala ang kahon ng premyo. Huminto ang babae at lumingon sa kanya. Sa kanyang mga mata ay kumislap ang isang tila inaasahang ngiti. Tumayo si Leon sa harapan niya at bahagyang yumuko. Ang kanyang boses ay puno ng sukdulang katapatan at desperadong pag-asa. Ginang, ang unang premyo na Yulo Dragon Fruit ay epektibo lamang para sa mga buntis. Kung hindi ninyo ito kakainin, maaari po ba ninyo itong ibenta sa akin? Sa sandaling iyon, buo na ang kanyang pasya. Kahit gaano pa kamahal ang hingin nito, kahit maubos ang lahat ng kanyang ipon, kukunin niya ang prutas na iyon. Dahan-daang itinaas ng misteryosang babaeng dragon ang kanyang ulo. Sa ilalim ng malapad na brim ng kanyang sombrero, kumislap ng mahina ang pulang frame na salamin.
Tinitigan niya si Leon, na ang mga mata ay halos mamula sa matinding pananibik, at isang makahulugang ngiti ang kumerbo sa kanyang mga labi. Pumunta lang naman ako rito para magsaya, at wala rin namang silbi sa akin ang Yulo Dragon Fruit. Sa isang simpleng pangungusap, parang umakyat sa lalamunan ni Leon ang kanyang puso. Napigil ang kanyang paghinga habang hinihintay ang susunod na sasabihin nito. Pero bakit ko naman ito ibebenta sa iyo? Tuluyang nagulo ang damdamin ni Leon. Buntis ang asawa ko, at ikalawang anak na namin ito. Kailangan niya ang prutas na ito para sa kanyang katawan, madiin niyang sabi. Maaaring nakasalalay dito ang buhay ng higit sa isang tao. Bahagyang pumikit ang mga mata ni MS. Long sa likod ng lente, at ang kanyang tono ay sinadyang puno ng pagkagulat. Oh, ikalawang anak. Sinipat niya si Leon mula ulo hanggang paa, may bahid ng panunukso sa kanyang tinig. Mukhang mahal na mahal mo talaga ang asawa mo. Handa kang lumapit sa akin ng ganito para sa kanya. Halos pasiga na sumagot si Leon. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng hindi matatawarang determinasyon. Oo, mahal na mahal ko siya. Sa sandaling iyon, si Rosvisa, nakakalapit lamang at may dalang bag ng mga nutritional supplement, ay narinig ang lahat. Tumigil siya sa gilid ng arena. Ang kanyang mukha ay ng gulat at emosyon, bahagyang namula ang kanyang mga mata habang pinapakinggan ang bawat salitang binigkas ni Leon. Tiningnan ni MS. Long ang seryosong ekspresyon ni Leon, saka siya sumulyap kay Rosvisa sa di kalayuan. Unti-unting lamambat ang ngiti sa kanyang mga labi. Inabot niya pasulong ang kahon ng dragon fruit. Ang kanyang tinig ay magaan, ngunit tapat. Kung isa sa alang-alang kung gaano mo kamahal ang asawa mo, ibibigay ko sa iyo ang dragon fruit. Tuluyang natigilan si Leon at kusa niyang inabot ang kahon ng regalo. Dumampi sa kanyang palad ang malamig na ibabaw ng kahon, ngunit ilang sandali siyang hindi nakapag-react. Nauutol niyang nasabi, salamat po. Ang mabangis na agawan para sa Jade Dragon Fruit ay hindi nagtapos sa isang malamig na transaksyon o pagtutuos, kundi marahang nalutas sa pamamagitan ng isang malalim at taos-pusong pagmamahal. Sa sandaling iyon, lumingon ang misteryosang babaeng dragon patungo kay Rosvisa na nasa tabi. Itinaas niya ang isang kamay upang salagin ang malapad na sombrero sa kanyang ulo at ngumiti ng banayad. Narinig mo ba? Sabi niya, mahal na mahal ka niya. Pagkabigkas ng mga salitang iyon, inalis niya ang kanyang sombrero at salamin. Agad na naglaho ang mahiwagang pagbabalat kayo. Ang dati niyang blondang buhok ay biglang nagbago. Isang bagsak ng nag-aalab na pulang buhok ang damaloy pababa sa kanyang mga balikat, kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Inalis niya ang salamin at ibinunyag ang mga matang kulay ruby, halos kapareho ng kay Rosvisa, ngunit may dagdag na hinog na alindog at talam sa dulo ng kanyang mga mata. Tiningnan niya si Rosvisa na nakatayo roon na parang natigilan sa oras, saka siya marahang tumawa. Binabati kita sa ikalawang anak mo, munting kapatid. Sa sandaling tuluyang nahayag ang tunay niyang anyo, biglang lumiit ang mga balintataw ni Rosvisa at napuno ng hindi makapaniwala ang kanyang mukha. Natigilan siya ng 2 segundo, bago biglang sumugod pasulong at malakas na sumigaw. Ate, bumuhos ang mainit na dilaw na liwanag mula sa chandelier, at ang hangin ay napuno ng matapang na amoy ng kape. Sa tabi ng bintana, marahang inilapag ng isang dragon maid ang umuusok na mainit na kape sa harap ng ilang tao. Nakaupo si Malkay sa sofa, may bahagyang seryosong ekspresyon sa mukha. Tinitigan niya ang batang mag-asawang tuwid na tuwid ang upo at halatang kinakabahan sa kanyang harapan, na parabang haharap sila sa isang mahigpit na pagtatanong. Nang makatalikod at makaalis ang kasambahay, tuluyang nanahimik ang pribadong silid. Si Malkay, na nakasandal ang isang kamay sa baba at ang isa naman ay marahang hinahalo ang kape, ay tumungala kay Rosvisa at dahan-daang nagsalita. Ilang buwan na, umupo ng mas tuwid si Rosvisa at masuner ang sumagot ng tapat. 2 buwan na po, inilapag ni Malkay ang kutsarita ng kape, at may bahid ng hindi kasiyahan ang kanyang tinig. Bakit hindi ninyo sinabi agad sa akin? Ilang si Rosvisa sa hiya, tumagilid ang ulo. May malamig na pawis sa kanyang noo habang mahigpit na hinahawakan ang lelayan ng kanyang palda, hindi makapagsalita. Sa tabi niya, ramdam din ni Leon ang pamumuo ng pawis sa kanyang mga palad. Mabilis siyang ngumiti upang ayusin ang sitwasyon at may bahagyang pambabula sa boses ay nagsabi. Ate,
ilang araw pa lang po naming nakumpirma. Habang nagsasalita, marahan niyang siniko si Rosvice sa tabi at Commandant, na para bang sinasabing ito ang dahilan ng pagpunta nila sa Sky City ngayong araw para bumili ng supplements at magpa-follow up. Isusulat naman po namin kayo pagbalik. Hindi ba, mahal? Agad na naunawaan ni Rosvice ang pahiwatig at mabilis na tumango. Bahagyang namula ang kanyang pisngi sa kaba. Oo, pinag-iisipan pa po namin kung magsusulat ba ng liham o sasabihin ng personal, dagdag niya. Napabuntong hininga si Malkay habang tinitingnan ang sunod-sunurang mag-asawa. Kinuha niya ang tasa ng kape at sumimsip. Unti-unting naglaho ang higpit sa kanyang tinig, napalitan ng lantad na lamang. Akala ko sinasadya ninyong itago sa akin. Pagkarinig nito, nagkatinginan sina Rosvice at Leon at sabay na napangiti ng alanganin. Natatakot lang po kami na baka masyado kayong matuwa at ikalat agad, sabay nilang halos nasabi sa isip, tapos malalaman ng buong Dragon Clan. Tuluyang lumuwag ang atmosfera, at napukaw ang kuryusidad ni Rosvice. Lumapit siya sa kanyang kapatid, kumikislap ang mga mata. Ate, bakit po kayo nakabalat kayo sa Sky City ngayon? Talaga bang sumali lang kayo sa kompetisyon? Sa tanong na iyon, unti-unting naglaho ang ngiti sa mukha ni Malkay. Bahagyang umigpit ang kanyang mga daliri sa hawak na tasa ng kape. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon, at naging mabigat ang kanyang tinig. Ilang araw na ang nakalipas, personal akong inanyayahan ng pinuno ng Wind Dragon Clan sa pamamagitan ng liham, wika niya. May mahalaga raw na bagay na kailangang pag-usapan tungkol sa pinakabagong galaw ng Red Flame Dragon King na si Constantine.